Nagawa nga po mga idol ng Golden State Warriors na maputol ang 3-game lose streak matapos nilang maipanalo ang game kontra sa Phoenix Suns 109-105. Salamat kay Jonathan Kuminga na merong 34 points at Stephen Curry na merong 29 points na siyang literal nagligtas sa team para maibalik sa kanila ang pang-10 pwesto sa West. Pero hindi rin naman naging madali para dito ang panalo dahil naging dikit rin naman ang kalaban. Nagkainitan pa nga dito ang magka-teammates na sina Draymond Green at Buddy Hield sa isang play sa third quarter matapos harap-harapang murahin at pagsabihan ni Draymond Green si Buddy Hield dahil sa lamya nitong galaw at napakalamig na shooting. Sa sobrang lakas ng boses ni Green, nakuha nga ito ng microphone sa gilid ng court. Kaya dahil sa nangyaring ito, pinagtatawanan na naman ng mga fans sa social media ang Golden State kung saan mailan nga dito ang nagsabi pagkatapos kay Jordan Poole, meron ng susunod na bagong susuntoking kakampi si Draymond Green kapag nagsunod-sunod pa ang paglamya ng performance ni Buddy Hield. Samantala, nag-step up nga talaga ng husto ang lahat ng mga natitirang malalaro ng Lakers kasunod ng hindi paglalaro ni LeBron James dahil 5 rin naman nga sa kanila mga malalaro ang nakapagtala ng double-digit points at dahil dyan, nakuha nga po nila ang pang-apat nilang magkakasunod na panalo laban sa Sacramento Kings. Ibig sabihin na sweep na nga po nila ito sa regular season series. Bukod dyan, nagawa rin naman nilang ma-extend sa 2 games ang winning streak at 5 beses na nga silang nanalo sa huling 6 na laro. Sa madaling salita, nasa magandang sitwasyon ngayon ang team. In fact, simula nga sa pagkakabaon nila sa standings nitong mga nakaraang linggo, tuluyan na nga silang umabante paakyat sa top 5 na mayroong record na 18 wins, 13 losses. At kasabay ng pagganda ng resulta ay aminado nga mismong general manager na Rob Pelinka na wala siyang balak i-trade ang mga key player kagaya ni na Austin Reeves, Rui Hachimura at Dalton Keunig para sa isang superstar salungat sa mga lumalabas na balita sa social media. Kung inyo nga pong matatandaan, kahapon lamang umugong ang usapin tungkol sa pagkuha ng Lakers kay De'Aaron Fox gamit sina Austin Reeves, Dalton Keunig at ilang mga future draft pick, which is napakalabo rin naman ngang mangyari dahil ayaw nga ito nga gawin ni Rob Pelinka at inanunsyo niya nga ito ngayon. Sa kabilang banda, lumala na nga talaga ang sitwasyon ng Sacramento Kings dahil matapos matalo sa Lakers, umabot na sa 6-game ang lose streak at 3 beses pa lamang silang nanalo sa huling 10 laro. At kahit man tinanggal na sa pwesto si Coach Mike Brown, hirap pa rin naman silang manalo. Bagkos nanggagaling na nga ang problema sa mga players. At isa sa mga players na naging ugat ng kanilang pagkatalo ay si DeMar DeRozan na kahit man nakapagtala ng 25 points laban sa Lakers, hindi rin naman siya nagkaroon ng napakalaking impact sa depensa. Simula nang sumali siya sa team, nagkanda leche-leche na nga at bigla na lamang lumamya ng husto ang depensa nila sa perimeter. Kaya malinaw, siya ang sumira at mismong may kasalanan bakit bumabagsak ngayon ang Sacramento Kings at hindi si Coach Mike Brown. Ayon pa sa lumabas na balita, si DeRozan rin naman ang unang player sa NBA history na nakapagpatanggal ng 2 Coach of the Year sa team. Una ay si Dwayne Casey sa Toronto Raptors na sinundan rin naman ni Coach Mike Brown noong nakaraang araw sa Kings.